Hmm. Oh, I I come. Nasa sulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na nanggagaling sa bibig ng Diyos. Kayo pong muli ay nakatunghay sa thematic Sermon of the Bible. Atin pong recite ang sumasampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa at kay Hesukristo na anak niya, Panginoon natin na sa hiwaga ng Espiritu Santo, pinanganak ng Birhing Maria, nagdamdam ng hirap sa kahatulan ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at nilibing sa ikatlong araw at nabuhay sa mga patay. Umakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, doon nagmumula na paparito upang humukom sa mga buhay at mga patay. Sinasampalatayanan ko ang Espiritu Santo, ang banal na iglesyang laganap ang pagkakaisa ng mga banal at kapatawaran ng mga kasalanan, ang kabuhayan ng katawan at ang buhay na walang hanggan. Siya nawa. Ang 10 utos, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilit. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Huwag kang papatay, huwag kang mangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magbibintang sa iyong kapwa. Huwag mong imbutin ang anumang bagay ng iyong kapwa. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Kayo po ay nakatutok sa thematic sermon of the Bible every Sunday. At ngayon pong gabi ay ating tatalakayin ang ikalabing-apat na aklat ng Lumang Tipan, ang Second Chronicles. And our text is in Second Chronicles chapter 7, verse 14. Alright? Kung maalala po ninyo ang ating mga paksa na tinalakay, na every book of the Bible ay meron pong mga tema ang bawat aklat. At ang mga temang yan ay nakapaloob sa mga aklat nito katulad ng Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, Ruth, First Samuel, Second Samuel, First King, Second King, First Chronicle, and Second Chronicles. So this uh, is the 14th book of the Old Testament under ng category ng history. And therefore, we are learning the history of the people of Israel. Okay? So, ang ating pong pamagat ng ating paksa ngayong gabi ay ang pangako ng kapatawaran at pagpapala. Okay? At ito po yung ating talata, Second Chronicles 7:14. Bago po tayo lumaot sa ating pagtalakay nitong ating paksa, ay tayo po muna ay dumulog sa panalangin at hilingin natin sa Diyos na samahan niya tayo sa gabing ito ng pananambahan at higit sa lahat, ang importansya ng pakikinig ng salita ng Diyos. Let's pray. Dakilang naming Diyos, nagpapasalamat po kami sa iyo, Panginoon, sa ah, gabing ito. Dalayan po namin, Panginoon, ang kapuspusan ng iyong banal na Espiritu at nawa ang mensahe mo, Panginoon, ay malaya
na nakatatawid sa aming mga puso at isipan upang ito ay aming maipamuhay. Aming dalangin, Panginoon, na gawin mo ang iyong pong salita na makapangyarihan sa aming buhay at patuloy kami, O Diyos, na sumusunod sa iyong kalooban. Dalayan po namin ang aming mga kapatid na nakatungay ngayon na nawa, O Diyos, ikaw po ang mangusap sa kanila sa gabi ito, sa iyong mensahe sa kanila, Panginoon, upang sa gayon ay patuloy sila sa paglilingkod, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen and amen. All right. Ang Second Chronicles, this book records the genealogies from Adam to Jacob, including those descendants from Jacob's 12 sons. It also overviews the death of King Saul, the 40-year reign of David, and his extensive preparation in gathering the necessary materials to be used in constructing the first temple. Right? Si Ezra po ay ating na-introduce noong nakaraan. Siya po ay isang bihasang guro ng Biblia, isang pari at eskriba na nanguna sa ikalawang pagbabalik ng tatlong grupo ng mga Hudyo mula sa Persia patungong Jerusalem. Kung maalala po ninyo ang mga Israelita, ano po, sila ay dating nasa ilalim ng isang monarkiya at ito po ay sa pamumuno ni Haring Saul at ni Haring David, ni Solomon. At nang magtapos ng pag-aari si Solomon, ay nahati po ito sa dalawang kaharian, ang tinatawag na Northern Kingdom and Southern Kingdom. Ang Northern Kingdom ay binubuo ng 10 tribes, ang Southern Kingdom ay 2 tribes. At sa panahon po ng ang mga Israelita ay naging masuwayin sa Diyos, ang Northern Israel ay pinasakop ng Diyos sa mga Assyrian. Bumagsak sila noong 721 BC. At pagkatapos naman ito, after more than 200 years, ang Southern Kingdom naman, ang Judah, ay sinakop ng mga Babylonians noong 586 BC. And after 586 BC, sinabi ng Diyos na 70 taon pagkatapos na sila ay makonquered by the ports of Babylon and Persia, sila ay pinabalik ng Diyos sa Jerusalem. At si Ezra, isa sa mga naging leader ng pagbabalik ng mga taga-Juda ng si King Cyrus ng Persia ay mag-declare ng edict na lahat ng mamamayan ng mga Juda ay maaari na makabalik sa kanilang bayan. So, mula po sa Persia patungong Jerusalem ay sinamahan ni Ezra ang mga mamamayan ng Juda patungo ng Jerusalem. At makikita po natin dito sa kasaysayan ng Second Chronicle na siya rin po ang may akda nitong aklat na to. Gayon din yung Ezra at yung First Chronicle. Ang kanya pong gawain ito ay nangyari po noong 450 BC mula sa Jerusalem. Ang layunin po ng aklat na to, ng kanyang pagsusulat na natala, ay ang mga pangyayari at mga angkan ng mga patriarka, mga hari ng Juda at mga pangyayari kaugnay ng mga naunang pagbabalik ng mga Hudyo mula sa Persia pabalik ng banal na lupain. So, sa kasaysayan po ng kanilang tinatawag na return o pagbabalik ay ginamit ng Diyos si Nehemiah, si Ezra at itong aklat na tatalakayin natin na may tema dun sa chapter 7 verse 14 ay nagsasaad ng laman ito pong
aklat na 'to na nakapaloob sa kanyang, mensahe patungkol sa kanyang bayan, okey? So, ito po ay inyo na pong natunghayan noong nakaraang, Sunday, ang Ark of the Covenant and then ang Jerusalem na kung saan ay, itinama na ring pabalik na ito pong mga kasangkapang ito, yung Ark of the Covenant and then yung mga utensils sa pagsamba, lahat po ay, sinamsam uli ni, Cyrus ng Persia para madala nila 'to sa Jerusalem upang sila'y makapagsimula muli sa kanilang pagsamba. So makikita po natin sa kasaysayan na ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako. Kung ano ang sinabi niya, yon ang magaganap. Kaya napakainam na magtiwala sa mga pangako ng Diyos. At after 70 years nga po, ay napabalik sila ng Jerusalem. At sa pamumuno ni Ezra, at naisaad niya ang aklat na to upang makita natin yung pinakatema ng kanyang pagsusulat. Okay? At ito'y matatagpuan natin sa 2 Chronicle chapter 7 verse 14. At ito pong sinasaad, ngunit kung ang aking bayang ito na nagtataglay ng aking karangalan ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako, at talikuran ang kanilang kasamaan, papakinggan ko sila mula sa langit, patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan, at muli kong pasasaganain ang kanilang lupain. Napakainam na mapakinggan ang mga katagang ito mula sa ating Panginoon na nailahad ni Ezra. Ito ay isang pangako ng kapatawaran at pagpapala. At kung titingnan natin na kung sino ang kausap ng Diyos dito ay walang iba kundi ang bayang Israel. Ang tanong ay paano natin ito magagamit sa ating buhay? Ang mga prinsipyo at application na maaring lumapat din sa ating pangangailangan. Mga kapatid, ang Biblia ay nasulat para sa ating ah, kaalaman at pagkatuto patungkol sa pagkakilala sa Diyos. Kung kaya nga sa ating pong pagsusuri ng talatang ito, ito po ay translation sa wikang Pilipino. Kung titingnan po natin sa English, ano po, ay ito po yung sinasad naman niya. Kung pupunan niyo po yung tinatawag na yung mga red word, meron po diyang number 1, yung condition, yung required action, and God responses. So sa pagsusuri ng talatang ito, ano po, tingnan po natin. Ang sabi diyan, sa wikang English, if my people who are called by my name, all right? The subject of the condition is my people. So kung magtatanong tayo kung sino nagsasalita dito, ay walang iba kundi si Yahweh. Mapupunan niyo po yung salitang if. Yan po ay first class condition. If it is true, kung ito ay totoo. Okay? So ibig sabihin, kung totoo, right? Na itong mga tinawag na to sa kanyang pangalan. And then we have uh, my people, referring to the people of Israel. So, ibig palang sabihin, Pastor, hindi sa atin yan. Sa bansang Israel po yan. And that is the first application ng context. Ano po? Ang kausap ng Diyos ay ang bayang Israel. Kung titingnan po ninyo yung salitang Israel, yan ay chosen man of God. Yung salitang Ish ay man, and then Rael o El, Ishrael. And that is the chosen man of God. So ngayon,
tayo bilang mga mananampalataya ay also chosen in Christ Jesus. Kaya tayo po ay bayan din ng Israel. So tingnan po natin yung first context ng talata. Ano po? And then, meron po tayong verb na required action. Sabi diyan, if my people who are called by my name will humble themselves. Right? So yan po ay yung sila mismo ay magpapakumbaba and will pray. So ikalawang verb, yung pray, mananalangin. At ikatlo, and seek my face. Right? And that is referring to the presence of God. Actually, kung titingnan natin itong third phrase ng verb na seek my face, and that is referring to looking for the will of God. Yung hinahanap mo yung kalooban ng Diyos. So, sa Bible, ay merong mga tinatawag tayong figure of speech. At minsan, nasa anyo po ito ng, sabihin natin na metapora or yung metaphor, na ito ay not referring actually yung mukha ng Diyos sapagkat paano mo makikita ang Diyos ay Diyos nga yan. Ang ibig sabihin, yung seeking my face is referring only to the will of God. So kung titingnan natin, will humble themselves, magpapakumbaba, mananalangin, okay? So, sandali lang po mga kapatid ha. Naglobat po eh. So, naglobat po kaya tumayo muna ako. Alright, nasa na po tayo? So, narito na tayo dun sa ikaapat na verb, ano? And turn from their wicked ways. Ayan. Kung pupunin niyo po yung required action na itong bayan ng Diyos na kanyang hinirang, so makikita natin yung idea dahil sila ay mga returnees from Persia and Babylon. And then narito na ngayon sila sa Jerusalem. Ay nagpahayag ang Diyos ng ganito. Kung ang aking bayan na hinirang will humble themselves, okay, and pray, seek my face, and turn from their wicked ways. Ano po yung yung magiging pangako ng Diyos sa kanila? Okay, tatlo po yan eh. Then I will hear from heaven. So papakinggan ko sila mula sa kalangitan. So kung pupunayin natin sa kasaysayan ng bansang Israel, mula doon sa Ehipto, na sila'y palayain ng Diyos, and then 40 years doon sa disyerto, sila ay provided ng Diyos. Hindi sila pinabayaan ng Diyos sa kanilang pangailangan. Hanggang sila ay makarating ng Promised Land, at doon sa Promised Land ay na-establish sila, nagkaroon sila ng bansa, at dumating yung panahon na sila ay nawasak din kasi hindi sila tumupad sa tipan ng Diyos. At isa sa kasalanan ng bayang Israel ay ang pagsamba nila sa Diyos-Diyosan. Kaya winasak sila ng Diyos hanggang totally ma-wipe out sila at sa mga imperyo na sumakop sa kanila ay makikita natin yung tinatawag na statue ni Daniel na naroon nakapaloob yung ulo na ginto ang Babylonian Empire, and then
yung dibdib, yung Persian Empire, and then yung sa may Thai, ang Macedonian Empire, at doon sa paanan, ang Roman Empire. So history po yan. At during the time of writing, sila po ay nasakop ng mga Persian naman. Alright? Nakabalik sila and they're also praying to God. Pero hindi pinapakinggan ng Diyos ang kanilang mga dalangin. The reason why is because they violated the covenant. Hindi nila tinupad yung tipan ng Diyos. Kaya sila ay nasadlak sa tinatawag na pagbagsak, pananakop ng mga kanilang mga kaaway. Eh ngayon, nagbigay ang Diyos sa kanila ng kondisyon, ang pangako, ano? Then I will hear from heaven, all right? And I will forgive their sin. Ayan. So, mapupunan natin dito yung pagpapatawad ng Diyos, ano? At hindi lang yun. When there's forgiveness of sin, sabi yan, I will heal their land. Eh, yung healing, yung pala ay merong pagpapala. Pag may kagalingan, merong blessing. So, yan po yung pangako ng Diyos sa bayang Israel. Eh, pastor, hindi naman po pala sa atin yan. Alright? The first context is referring to the people of Israel. In the second context, para sa ating mga mananampalataya, ito ay applicable. Kumbaga, pwede natin itong kuning panuntunan o principle sa ating buhay na kung nagtatanong tayo kung bakit mabigat ang ating pamumuhay, ay mapupunan natin na meron tayong mga bagay na hindi na nasusunod patungkol sa kalooban ng Diyos. Kaya dito makikita natin yung kondisyon na binigay ng Diyos sa kanila. Kung ang aking bayan na hinirang, diba, will humble themselves, pray, seek my face, turn from their wicked ways. Papakinggan ko ang kanilang mga panalangin. Pagagalingin ko sila at sila aking pagpapalain. So, this is the same principle na kung paano sinabi ng Diyos sa bayang Israel, ganito rin ang sinasabi ng Diyos sa atin ngayon. Kung gusto natin na ang ating panalangin ay dinggin ng Diyos, kinakailangang meron tayong mapatawad tayo sa ating mga kasalanan. At kung ano man ang kasalanan natin, ay tayo na lang ang nakakaalam. At yun ay nire-required ang pagpapakumbaba, pananalangin, paghahanap sa kalooban ng Diyos, at pagtalikod sa kasalanan. Grabe yung pangako ng Diyos dito. So kaya to ay pwede nating magamit sa ating buhay kung paano tayo patatawarin at pagagalingin ng Diyos sa ating buhay. When you are forgiven, okay, you will be healed. At yan, makikita natin yung principle dyan na kapag tayo ay maayos ang relasyon sa Diyos, talagang tayo ay pagpapalain. Amen po. Alright? So much for our analysis ng ating verse. Ano po? At ngayon ay kukunin natin po yung pinaka-highlight nitong ating talata. Ano po? Ang pangako ng Diyos sa mga taong nagpapakumbaba, nananalangin, naghahanap sa Kanya at bumabalik sa Kanya, papakinggan ko sila mula sa langit. Patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan at muli kong pasasaganain ang kanilang lupain. Mapupuna po natin sa talata, ano po, yung diwa nito kung anong nakapaloob. Ito isang pangako ng pagpapatawad at pagpapala. Ngayon, kung magtatanong tayo, bakit tayo hindi pa pinagpapala? Tingnan natin kung tayo po ay napatawad na at pinapakinggan ng Diyos ang ating mga panalangin. Kaya yung mga principle na mga tanong natin sa buhay ay narito ang sagot. Alright? Yung ating pagtupad sa
pangako ng Diyos na nire-require tayo na magpakumbaba. Okay? So yung pagpapakumbaba, ito ay nangangahulugan ng ng talagang tunay na pagsisisi. So paano natin ilalarawan yung nagpapakumbaba sa harapan ng Diyos? Kung maalala po ninyo si Jonah, yung nilamon ng balyena, naalala po ba ninyo? Si Jonah po ay inutusan ng Diyos sa Nineveh na mangaral doon para sila'y magsisi. Pero sa halip na si Jonah ay pumunta roon kasi si Jonah ay galit sa mga taga Nineveh dahil sila'y kaaway ng Israel. Sabi niya, hayaan silang parusahan ng Diyos. So, nung siya ay tumakas, actually sa Nineveh siya pumunta, ay sa halip sa Nineveh, sa Tarshish siya pupunta. So, kaya doon sa dagat, nilamon siya at itinapon siya. At nung siya nasa ilalim ng dagat, actually nasa tiyan siya ng balyena, doon niya napagtanto ang kanyang pagsuway sa Diyos. Kaya nung ibuga siya ng balyena doon sa pampang ng Nineveh, ayun, nangaral na siya. Sabi niya, within 40 days, kapag hindi nagsisi ang mga taga Nineveh, wawasakin to ng Diyos. At ito'y nakarating sa hari. At inorder ng hari lahat na magsisi. Alam niyo po ba ang larawan ng pagsisisi? Nagsusuot sila ng sako at naglalagay ng maraming abo sa ulo. Tanda ng kanilang pagpapakumbaba sa harapan ng Diyos. So, yun po yung larawan ng pagpapakumbaba. And then, nananalangin. At dito sa pananalangin ay nakikipag-usap sa Diyos at sinasabi ang kanilang mga kasalanan. At hahanapin mo yung kalooban ng Diyos. Ano ba ang gusto ng Diyos para sa akin? Na magsisi sa kanilang kasalanan, sa kanilang masamang gawain laban sa kanyang bayang Israel. So, on that case, makikita natin yung manifestation ng repentance na sila ay nagpakumbaba, nanalangin, hinanap ang kalooban ng Diyos at ito'y nalaman nila at sila'y tinalikuran nila yung kanilang masasamang gawain. And then, makikita natin dito yung actually illustration ng papakumbaba yung kay Jonas sa Nineveh. And then yung nananalangin. So, pag nananalangin, ikaw ay nakikipag-usap sa Diyos. Alright? And then naghahanap sa Kanya. Actually, hinahanap natin yung kalooban ng Diyos. So, paano pa natin mahahanap ang mukha ng Diyos? Paano natin mahahanap ang kalooban ng Diyos? Ay madali lang sa ngayon eh. Kinakailangan mo simimba para madinig mo, mahanap mo yung mukha ng Diyos. Kasi ang Diyos ngayon ay nangungusap sa simbahan sapagkat yung mensahe niya ay doon niya inihahayag. Alright? Hindi mo makikita ang kalooban ng Diyos sa mall, sa resort, sa barkada, sa inuman, kundi naroon lamang sa simbahan. Dahil doon inihahayag ang mensahe ng Diyos sa ating panahon. Okay? At ikaapat, yung bumalik sa Kanya. Actually, nga, yung pagtalikod sa kasalanan. So, step by step, magsisimula doon sa pagsisisi, pagpapakumbaba. And then, mananalangin ka, kausapin mo ang Diyos patungkol sa iyong kasalanan at nagsisisi ka. And then, ayun. Ano mangyayari? Hahanapin mo yung kalooban niya. Ano bang kalooban ng Diyos sa buhay mo? Ano bang gusto ng Diyos na gawin mo? Okay? Ang gusto niya, talikuran mo yung kasalanan mong ginagawa. Kaya ka naparusahan dahil sa kasalanan mo. So, yan ay referring to the people of Israel. Kaya mapupunan natin sa kasaysayan kung paano sila pinatawad at ginawa ito ng Diyos. At subalit sa katigasan nga ng ulo nila, ayun, nakabalik nga uli sila ng Jerusalem nung panahon ni Haring Cyrus ng Persia.
Pero nung panahon ng mga Babylonians, panahon ng ah, mga Griego nasakop din sila. And then mga Romans, ang Roman Empire, nasakop din sila uli. So, they were they endure, many conquered marami nang sumakop sila sa kanila kaya sila'y nagpupumiglas na makalaya talaga. At nung panahon ni Jesus, sila'y under ng Roman Empire. Dito sa talata na ating pinag-uusapan ngayon, mapupunan natin yung tipan ng Diyos. Papakinggan ko sila mula sa langit. Patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan at muli kong pasasaganain ang kanilang lupain. Ito po yung pinaka-highlight ng ating mensahe ngayong gabi. Okay po? So kung kayo po ay nakatunghay, ay namnamin natin yung mensahe ng Diyos na ating tatalakayin ngayong gabi. Maikli lamang po ito na humahaba lang tayo kasi pinapaliwanag po natin ang history, ang context ng teksto. Ito ang tawag natin dito ay analysis ng teksto. Right? So, tingnan po natin yung mga tanong patungkol dito sa talatang to ng ating pag-aanalisa. Ano ang mga hakbang na dapat gawin ng isang bayan upang magkaroon ng kapatawaran mula sa Diyos? Okay? So, sa unang konteksto nito ay ang bayang Israel. Ang sagot natin dyan ay upang magkaroon ng kapatawaran mula sa Diyos. Ang isang bayan ay dapat magpakumbaba, manalangin, hanapin ang presensya ng Diyos at talikuran ang kanilang mga kasalanan. So, referring to the people of Israel. Pero pwede nating gamitin to bilang application sa ating buhay. Ang tanong ay ano ba yung mga hakbang na dapat kung gawin o gawin ng isang tao, isang mananampalataya upang magkaroon ng kapatawaran mula sa Diyos. So bumabalik na po tayo sa application. Ano po? Ang sagot ay upang magkaroon ng kapatawaran. Okay? Yung gagawin natin, okay? Upang magkaroon ng kapatawaran mula sa Diyos, ang isang bayan o isang tao ay dapat magpakumbaba. So ito lamang ang nire-require ng Diyos, yung pagpapakumbaba. Ibig lamang sabihin yan, yung pagsisisi sa kasalanan. Alright? Ibig sabihin, ina-admit mo yung iyong mga kasalanan na ikaw ay nagkasala. At doon sa pag-admit mo, yung pagpapakumbaba mo, ay yung mananalangin ka sa Diyos, tatawag ka talaga. Humihingi ka ng kapatawaran. And then papasok dyan yung hanapin ng presensya ng Diyos. Actually, ang hinahanap natin kapag tayo nagpe-pray ay yung kalooban ng Diyos. Sumadlak tayo sa pagdurusa, sa paghihirap, dahil sa ating mga maling desisyon. At ngayon, ay nire-require ng Diyos na magpakumbaba tayo sa kanyang harapan. Manalangin at hanapin ang kanyang presensya. And then yung final dito, na hindi ka lamang nagpakumbaba, nanalangin, nalaman mo yung kanyang kalooban, kundi kasama dito yung pagtalikod din sa kasalanan na ginagawa. Pero kung babalik ka pa rin sa dati, ay ibig sabihin, hindi ka talaga nagpakumbaba. So step by step yan, yung mga hakbang na dapat gawin. Ito ay ni-require ng Diyos sa bayang Israel nung sila ay naroon na sa Jerusalem. So sa atin, ang application nito ay yung same principle din, yung magpakumbaba, yung pag-amin ng ating kasalanan, pagsisisi, and then doon tayo nakikipag-usap sa Diyos, hinahanap natin yung kalooban niya at hindi na natin babalikan yung mga kasalanan. Tayo tatalikod. Okay? Kung ano man yung kasalanan na ginagawa natin, ay talaga it's time na talikuran natin yan. At walang nakakaalam yan kundi kayo. At ang Diyos lang. Pero ito yung prinsipyo ng pangako ng kapatawaran at pagpapala. Kapag hindi ka napatawad, ay walang blessing yan.
So, kaya nga yung ating pong paghingi ng tawad sa Diyos, kung nagkakasala tayo, ay lagi tayong bumabalik sa Diyos. Gaano mang kadami ang kasalanan natin, mas lalong dumadami ang biyaya ng Diyos sa pagpapatawad. At mapupunan natin doon sa 1 John chapter 1 verse 9, if we confess our sins, He is just and faithful to forgive our sin and cleanse us from all unrighteousness. So yan ay pangako ng Diyos na siya ay handang magpatawad. Okay? At sa pagpapatawad niya, kasunod na nun yung blessing. Meron tayong kalayaan. Alright? So that's number one analysis natin. May mga hakbang na dapat gawin. Ikalawa, paano pinapakita ang kahalagahan ng pagsisisi at pananampalataya sa relasyon ng tao sa Diyos? So, dito ay yung way na makita natin yung importansya ng pagsisisi. Kasi without repentance, at yung faith, walang tunay na pagsisisi at pananampalataya. Talagang imposible na magkaroon ng forgiveness and then blessing. Anong sagot natin dyan? Sa pamamagitan ng pagsisisi at pananampalataya, nagiging bukas ang daan para sa kapatawaran at pagpapala mula sa Diyos. Ipinapakita ng talatang ito na ang pagbabago ng puso at pagsunod sa kalooban ng Diyos ay mahalaga sa pagsasagawa ng tunay na ugnayan sa Kanya. So, pupunayin nyo yung ating tunay na ugnayan sa Kanya. Kung meron tayong tunay na ugnayan sa Kanya, of course, we will ask forgiveness. Hihingi tayo, magsisisi tayo sa ating mga kasalanan and asking God forgiveness. Andun, papatawarin tayo kasi pangako niya yan. Ito yung tunay na relasyon natin sa Diyos. Pero kung hindi tunay ang relasyon mo sa Diyos, ay hindi mo gagawin yan. Wala kang talagang pagsisisi sa kasalanan mo. Tuloy-tuloy ka lang sa buhay na namumuhay sa kasalanan. Kaya magtataka at magtatanong ka, bakit ganito ang buhay? Ang totoo ay walang repentance, walang pagtalikod sa kasalanan. Kaya inire-required na kung gusto natin na tayo mapatawad sa ating mga kasalanan at mapagpala, ay talagang kailangan natin ng pagsisisi sa ating mga kasalanan. Amen po. Siguro magtatanong kayo, wala naman akong kasalanan, pastor, ano bang kasalanan ko? Yan ang tanong. Ang dami nating kasalanan. Okay? Maaaring sabihin natin na ikaw ba'y nagsisimba? Minsan-minsan. Ikaw ba'y nananalangin, nagbabasa ng Bible? Paminsan-minsan. Yung paminsan-minsan na yan, ay kasalanan din. Alright? Kasi nire-require ng Lord sa atin na talagang yung sumamba sa Kanya. At ang pagsamba, hindi lang namang tuwing linggo eh. Ang pagsamba ay nakikita sa ating pamumuhay kung paano tayo sumunod sa Kanyang kalooban. Amen. Alright? So ano sagot natin dito? Sa pamamagitan nga ng pagsisisi at pananampalataya, nagiging bukas ang daan para sa kapatawaran at pagpapala mula sa Diyos. So ito daw yung nagbibigay ng daan. Kapag tayo nagsisi at nanampalataya, nagiging bukas ang daan para sa forgiveness and blessing mula sa Diyos. Okay? At ipinapakita ng talatang ito na ang pagbabago ng puso at pagsunod sa kalooban ng Diyos ay mahalaga sa pagsasagawa ng tunay na ugnayan sa Kanya. Right? Halos na ulit na po lang ulit natin. Ano po? Yung change of heart ay yung pagsunod sa kalooban niya. Kasi pag walang pagsisisi, hindi magbabago ang puso eh. Magpapatuloy pa rin sa kasalanan. Magpapatuloy pa rin dun sa gusto niyang gawin sa halip na sumunod sa kalooban ng Diyos. Medyo malawak pag tiningnan natin, ano ba yung kalooban ng Diyos? Kasi nagtatanong tayo, ano ba? Kalooban ng Diyos na sambahin mo siya.
kalooban ng Diyos na ikaw ay, sumunod dun sa mga utos niya. Ano ba ang utos ng Diyos? Hindi mo nga maintindihan ang utos ng Diyos kung hindi ka magbabasa ng Bible at hindi ka magsisimba at makikinig ng salita ng Diyos. So, kaya yung paraan ng Diyos ngayon para, ah, mapakinggan natin yung mga mensahe niya, you have to go to church to listen from His word. At ngayon ay marami ng avenue, eh. Katulad nito nasa social media tayo, ginagamit natin ang YouTube para ibahagi ang kanyang mensahe. Kaya wala ng ano, walang, katwiran ng tao na hindi siya makapakinig ng salita ng Diyos. Alright? Ngayon ang purpose niyan para malaman mo yung kalooban niya, para masunod mo. Kasi hindi mo talaga masusunod ang Diyos kung hindi mo alam ang kalooban niya. Amen po. Unang-una, kalooban talaga ng Diyos na siya ay iyong sasambahin. Siya ang iyong paglilingkuran, wala nang iba. Alright? Okay? And last ay, itong ating ikatlong analysis ay ano yung pangako ng Diyos sa mga taong nagtataglay ng kanyang karangalan. Actually, ito yung mga pinili ng Diyos, ano? Pagka ikaw ay pinili ng Diyos, sinirang ka, ay taglay mo yung kanyang karangalan, yung kanyang pangalan. Kaya ang sabi doon, papakinggan niya ang mga taong nagpapakumbaba at nagsisisi at sila'y patatawarin niya sa kanilang mga kasalanan. So yan po yung ano, yung epekto. Yan yung pangako na mararanasan ng isang tao na nagtataglay ng kanyang karangalan. Ibig lamang sabihin na kung ikaw ay mayroong relasyon sa Diyos at nagpapakumbaba ka, nagsisisi ka, patatawarin ka niya. Okay? At ano magiging epekto nito? Magbubunga ng pagpapala at pag-asa ang pagsisisi. Tingnan niyo po yung magbubunga, ano po? Do'n pala sa repentance, kapag tayo nagsisisi sa ating mga kasalanan, okay, ay ano, magbubunga 'to ng blessing and hope, okay? Pag-asa ang pagsisisi, ano? And then pagpapala yung bunga naman at pagsunod sa Kanya. So kung pupunahin po ninyo yung statement, ano po, yung pangako ng Diyos, bibigyan ka niya ng blessing, bibigyan ka niya ng pag-asa, okay? At yun, dahil sa pagsunod mo sa Kanya. Ang sabi do'n, pagpapalain pa rin ang pati na rin ang pagpapala sa kanyang lupain. So, ibig sabihin lamang niya yung lupain, yung iyong kung anong ano ka, kung anong meron ka. Bahagi 'yun ng ano, blessing ng Diyos, pagpapalain ka niya. So, inaalis ng Diyos yung mga sumpa. Inaalis ng Diyos yung, tali ng dyablo sa'yo. Dahil ikaw ay nagsisi, nagbalik loob sa kanya, pinatawad ka sa kanyang sa iyong kasalanan, kaya ipinapalit naman ngayon, inire-restore ng Diyos yung blessing niya sa'yo na nawala. Amen po. Kaya nga mga kapatid, ngayong, gabi ano, kung kayo'y nakikinig at tunay na kayo'y nakikinig, ay itinuturo sa atin yung mensahe ng Diyos na makinig tayo sa Kanya. Kasi kung hindi tayo makikinig, hindi natin malalaman ang mga katotohanan patungkol sa Kanyang kalooban. Katulad nitong ating talata na tinatalakay ngayon, kung ang aking bayan, ito ay kondisyon eh. At ang application nito, katulad sa atin, kung tayo, ano, tayong mga mananampalataya ay magpapakumbaba, alright? Mananalangin, ano pa, hahanapin ang mukha ng Diyos, yung kalooban niya, tatalikod sa ating mga kasalanan. So ito ay nangangailangan ng aksyon at ito ay personal. And then yung promise niya, merong ano merong kumbaga may tugon ng Diyos, papakinggan ka eh.
Ibig sabihin, kaya hindi pinapakinggan ng Diyos ang panalangin mo, ay siguro may kasalanan ka kaya hindi madinig ng Diyos ang kasalanan, hindi madinig ng Diyos yung iyong mga panalangin. At ito ay kailangan yung ano, yung repentance, eh. And then 'pag ginawa na natin 'yan, yung promise naman niya, blessing, pagpapala. Actually, bago ka pagpalain, ilalapat muna niya yung forgiveness niya. Ibig sabihin, yung bigat ng kasalanan, inaalis na niya sa atin. 'Pag wala na 'yan, na-wipe out na 'yan, clear ka na, forgiven ka na, dun ngayon ibine-bless ng Diyos. Amen po. Okay? Now, may ilang minuto na lamang po tayo. Malapit na po ito. Ano po yung aral na ating matututunan dito sa talatang ito? Ang number one, ang kahalagahan ng pagsisisi. Okay? Pananampalataya at pakikisama sa Diyos upang makamit ang kapatawaran at pagpapala. Without repentance, kapag walang pagsisisi, walang pananampalataya, ang fellowship mo sa Diyos, hindi mo mararanasan ang kapatawaran at pagpapala. Kaya kung gusto mong maranasan ang forgiveness at pagpapala, talagang makikita natin dito yung kailangan natin magkaroon ng change of mind, change of heart, yung pagbabago ng ating isip patungkol sa ating ugnayan sa Diyos, patungkol sa ating pananampalataya sa Kanya. Kasi kung pupunahin natin, ang bansang Israel ay naging matigas ang ulo nila. Ang kanilang pananampalataya ay, kumbaga sabihin natin, hindi naging ah, pure sapagkat sila ay sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Kaya sila hinatulan ng Diyos. Alright? Yung kanilang relationship sa Diyos. So, ibig sabihin, ay hindi talaga nila lubusan na nakilala si Yahweh. Bagamat meron silang Diyos na nalalaman, pero sinamba nila ang Diyos sa ibang pamamaraan. Sinamba nila ang Diyos sa pamamagitan ng bato, kahoy, puno. Ginaya nila yung mga taong dinatnan nila doon sa Kanaan. At doon hindi natuwa ang Diyos sapagkat binayolate nila yung tipan ng Diyos. Okay? Ikalawa na matututunan natin dito, sa pamamagitan ng pagpapakumbaba, panalangin, paghahanap sa presensya ng Diyos, at pagsunod sa kanyang kalooban, maaari tayong makatanggap ng biyaya at pagbabago mula sa Kanya. Yung grace. Imagine mo yung grace ng Diyos. The more na nagkakasala tayo, the more na yung biyaya ng Diyos ay dumadating sa atin. Kaya napakabuti ng Diyos eh. And then, yung chances nga na tayo magbago. Kasi biniyayaan ka ng Diyos para magkaroon ka ng room na ma-realize mo na mali pala yung ginagawa mo. Hindi tama. Kaya yun, magsisisi ka. At kapag ginawa mo yun, right? Binalik mo yung sumunod ka sa kalooban ng Diyos. Alright? Na pinagsisihan mo yung kasalanan mo, nagsimula ka ng manalangin, at hinahanap mo yung kalooban niya, hindi mo makikita yung kalooban ng Diyos sa labas. Ang kalimitan, ang mensahe ng Diyos talagang nasa simbahan, nasa church. Sapagkat doon pinapangaral ang salita ng Diyos. Alright? So, biyaya pa rin yan para makabalik ka sa Kanya. Pero kung ikaw ay tuluyan na naglahot na wala, malaking yan, malaking kakulangan para sa isang tao na naghahanap ng kapayapaan. Hindi ka talaga mapapayapa kapag hindi ka napatawad sa iyong mga kasalanan. Only God's forgiveness, right? Yung pagpapatawad niya ang magpapalaya sa iyo. Paano tayo papatawarin kung hindi naman tayo nagsisisi sa ating mga kasalanan, sa ating mga ginagawa? Kinakailangan talikuran na natin yung mga ginagawa natin. Kung patuloy pa rin kayo sa
mga dating pamumuhay na hindi ayon sa kalooban ng Diyos, so doon tayo nagkakaroon ng kabigatan ng pamumuhay. Ang mahalaga dito, makita natin na ang Diyos ay merong biyaya na binibigay sa atin para makabalik. Napakabigat po talaga ng kapag tayo ay hiwalay sa Diyos. Alright? Para tayong ilang niya nasa disyerto. Pero kahit nga na nasa disyerto, may biyaya ang Diyos na binibigay. Okay? And then yung pagbabago, darating yan. Kapag ginawa natin itong ikalawang hakbang, yung pagpapakumbaba, panalangin, paghanap sa presensya niya. At ikatlo, ay ang pagtalikod sa kasamaan, yan, pagtanggap sa kapatawaran mula sa Diyos. Ano pong bunga? Nagbubunga ng pag-asa at pagpapala sa ating buhay at sa ating komunidad. You will be a blessing by association. Marami magiging mapagpapala dahil sa iyo. Dahil ikaw ay pinagpapala ng Diyos. Dahil tinalikuran mo ang kasamaan at nakatanggap ka ng kapatawaran mula sa Diyos. Unless you receive forgiveness from God, you will not be blessed. Hindi ka niya pagpapalain. Kaya kailangan natin yung forgiveness ng Diyos. Kaya yung araw-araw ay nagkakasala tayo, di araw-araw din tayo humihingi ng tawad. Amen. Okay? So, yan po yung aral natin. Ano po yung ating natutunan dito? Okay. So, ano po yung ating mabilis na lamang po ito, no? Parang kulang pa yung oras, mag-iisang oras na ako, no? Yung ating pamagat ng ating mensahe, ang pangako ng kapatawaran at pagpapala. Paano makamtan ang kapatawaran at pagpapala? Yan ang tanong natin. Mabilis lamang po. Una, nabanggit ko na kanina, magpakumbaba. Ang unang hakbang ay ang pagpapakumbaba sa harap ng Diyos at pag-amin sa ating mga kasalanan. Ito ang unang nire-require ng Diyos eh. You have to admit na ikaw ay nagkasala, nagkamali. Aminin mo yan. If we confess our sins, yung salitang homologeo, meaning to confess the same, to name the same. Kung anong ginawa mo, yun ang i-confess mo na kasalanan. Na humingi ka ng tawad sa Diyos. Okay? Ikalawa, ang pagtanggap na tayo ay may pagkukulang at pagkakamali ay nagbubukas ng pinto para sa biyaya at kapatawaran ng Diyos. Look at this, ano? Ito daw ay nagbubukas ng pinto para sa biyaya at kapatawaran. Pag tayo inadmit na natin yung ating pagkakamali, binubukas ng Diyos ang daan para dumaloy ang biyaya at pagpapatawad sa iyo. Alright? So kung ano mang kasalanan mo, ay kinakailangan i-admit mo sa Diyos yan. Katulad ng bayang Israel na ginawa nilang pagtalikod kay Yahweh. Sumamba sila sa mga Diyos-Diyosan. Kaya pinahintulot ng Diyos na dalhin sila doon sa mga paghihirap. Ikalawa, manalangin at hanapin ng Diyos. Okay? Mahalaga ang regular na panalangin at pakikisama sa Diyos sa ating pang-araw-araw na buhay. Mga kapatid, ang pananalangin ay binibigyan natin ng panahon. Depende sa oras na pwedeng ibigay mo sa Diyos. Ang pananalangin ay yung ating pakikipag-usap. At dito tayo nakikipag-fellowship o nakikisama sa Diyos sa pang-araw-araw na ating pamumuhay. Amen po. So ito ay bahagi ng ating kondisyon na ginawa ng Diyos sa atin. Kung gagawin mo to, mananalangin ka, okay? Yung makikisama ka sa Diyos, ibig sabihin niya, magbabalik ka talaga sa Kanya, hanapin mo yung mukha niya, and then, yun, patatawarin tayo at pagpapalain. Okay? Dapat nating hanapin yung Kanyang presensya at patnubay sa bawat hakbang ng ating gagawin. Punahin po niyo yung ating gagawin. Ano po? Yan po yung sa bawat aspeto ng ating buhay. Kailangan pala talaga ay inaalam natin yung kalooban ng Diyos. Ano ba yung kalooban ng Diyos patungkol sa ating buhay personal? Kalooban ba ng Diyos na ako'y sumamba? Kalooban ba ng Diyos na ako'y maglingkod?
Ang sagot, yes. So ngayon hinahanap mo ito. Kung kalooban pala ng Diyos yan, na sumamba ka at maglingkod sa Kanya, bakit hindi ka sumisimba? Bakit hindi ka naglilingkod? Amen po. Alright? So, pa rin tayo abala. Pero tandaan natin, sa lahat ng pagkakataon, merong panahon na pwede nating paglaanan. Katulad ng Sunday, katulad ng pananalangin, pagbabasa ng Bible, paglilingkod, pagkakawang gawa. So lahat ng ito ay bahagi ng ating personal na buhay. Kasama na ang ating pagpapamilya, kung paano nating ah, palalakihin o aalagaan ang ating mga anak sa aral ng ating Panginoon. So you are the teacher of your children. You teach them na magbasa ng Bible at sumamba sa Diyos. So yan ay hakbang din ng ating gagawin. Kahit sa ating mga hanap buhay, inihiling natin yung kalooban ng Diyos sa ating pagpapasya. Minsan ay hindi natin kinukonsulta ang Diyos sa ating mga pagpapasya. At kalimitan ay nangyayari po ito sa atin. Kaya palpak ang dulo. Kaya maganda pala na kinukonsulta natin sa Diyos kung ito'y kalooban niya. At minsan ay doon tayo na nasasadlak sa mga pagdurusa kasi bahagi po yung ating mga maling desisyon na ginawa. Amen po. Yung nag-asawa ka ng hindi mananampalataya, isa po yan. Eh anong dulo niyan? Walang blessing ng Diyos. Yung hindi ka sumasamba, ibig sabihin, hindi mo tinutupad yung tipan na dapat mong sambahin ng Diyos. Yung hinahanap mo yung mukha niya, yung kalooban niya, ay bahagi po yan ng ating mga hakbang sa buhay. Kaya kung ah, hahanapin natin yung kanyang kalooban sa bawat hakbang ng ating gagawin, ay talagang merong pangako na tutuparin ng Diyos sa ating buhay. Yung kanyang pagpapatawad at kanyang pagpapala sa atin. Amen? Tatlo, talikuran ng kasamaan. Kailangan nating talikuran ang ating mga kasalanan at mga bagay na labag sa kalooban ng Diyos. So basic lamang po yan. Ano? Kung ano yung labag sa kalooban ng Diyos. Basahin mo yung Ten Commandments, baliktarin mo lang yan, in opposite. Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Pagka nagkaroon ka ng ibang Diyos-Diyosan, ayun, violation na yun. Huwag mong sasambahin ang Diyos sa anumang larawan. Ayun, pag sinamba mo ang Diyos sa mga kahit bato, nagkasala ka na. Huwag mong kakalimutan ng araw ng Sabat, yung pamamahinga. Yan ibig sabihin yung pagsamba. Pagka kinalimutan mo yan, lumabag ka na. So, yung Ten Commandments na ating nire-recite every Sunday, basahin mo yan, baliktarin mo lang, huwag mong tuparin. Yun na yun, paglabag yun sa kalooban ng Diyos. Ito hindi lamang simpleng pagpapakumbaba, ngunit isang aktibong pagbabago sa ating pamumuhay na naglalayong sumunod sa utos ng Diyos at mamuhay ng tapat sa kanyang kalooban. Amen? So, butin po natin ang ating mensahe ngayong gabi upang sa gayon makita nyo yung kabuuan. Ang tatlong mahalagang hakbang para sa isang malapit na ugnayan sa Diyos ay ang pagpapakumbaba, panalangin, at pagtalikod sa kasamaan. Sa pamamagitan ng pag-amin sa ating mga kasalanan at pagtanggap ng ating mga pagkukulang, natututuhan nating buksan ang ating puso sa biyaya at kapatawaran ng Diyos. Ang regular na pananalangin at pakikipag-ugnayan sa Diyos ay nagbibigay sa atin ng patnubay at lakas sa ating pang-araw-araw na buhay. Hindi lamang dapat tayo magpakumbaba. Kailangan din nating talikuran ang mga bagay na labag sa kalooban ng Diyos at magsimulang mamuhay ng naaayon sa kanyang na may pagsunod sa kanyang mga utos.
Mga kapatid, kung titingnan natin ito, ano po, buod na 'to ay, nakapaloob sa pangako ng kapatawaran at pagpapala ay yung pagpapakumbaba, yung pananalangin at pagtalikod sa kasamaan. Ang challenge natin ngayon, kaya mo bang magpakumbaba o nagmamatigas ka pa rin sa harap ng Diyos? Kaya mo bang manalangin at hanapin ang Diyos o kung ano-ano pa ang hinahanap mo sa halip na magpakumbaba, dumulog sa Diyos? Kaya mo bang talikuran ng mga kasalanan? Kung patuloy ka pa rin sa kasalanan, di mo kayang talikuran, talagang mahihirapan kang makatagpo ng kapatawaran at pagpapala. Kaya ngayong gabi mga kapatid, sa inyo pong pakikinig, ang aking dalangin ay meron po tayong natutunan at ito ay ating maipamuhay. Amen po. So tayo po dadako sa ating tithes and offering. Kung kayo po ay napagpala, pwede po kayong magpadala ng iyong mga kaloob dito sa aking number. Ano, at marami sa inyo alam na aking number. Ano po? Okay? So sa GCash. So yan ang ating tithes and offering. All right. So ngayon, ang ating pong mga announcement ay nagbubuo tayo ng mga small group sa JLPC. Ano po? Yung mga dumalo ng ating seminar, ay we plan na tayo po ay makapagbigay din ng mga ayuda dun sa ating mga nais na abutan sa pamamagitan po ng ating mga small group na binubuo. Ipag-pray po natin na loobin ng Diyos na itong paglilingkod na 'to ay hindi lamang po sa paglago ng ating simbahan kundi sa ating personal na paglago bilang tanda ng ating, pagsunod sa kalooban ng Diyos. Amen? Okay. So, yun po lang ang ating mga announcement at siguro sa next Sunday tayo po ay magpe-face to face, ano po? And then, we plan and pray yung pong mga sasama sa youth camp, ang, naka-record po sa atin ay nasa 21 lamang yung sasama. Eh, nire-require po tayo na at least mga 40 hanggang 50 para sa isang bus. So, kung magagawa natin ang paraan 'to na sa isang buwan, buti ng 40 mas maganda to 50. Okay. Alright. So, sa ating pong pangwakas ng pananalangin at bendisyon, ating pong, actually pag-pray yung ating offering and tithes and offering and then praying for you na sa inyong mga nakikinig ngayon na kayo ay napagpala. Let us pray. Dakilang Diyos, maraming salamat sa iyo, Panginoon, sa gabing ito. Aming dalangin, Lord, ang aming mga kapatid na nakatunghay ngayon, na sila po ay iyong napagpala. At nawa, Panginoon, sa aming pong buhay, na kung ito'y nagiging mabigat, ang pangako ng kapatawaran at pagpapala ay nasa mga hakbang ng pagpapakumbaba, pananalangin at pagtalikod sa aming mga kasalanan. Kaya Panginoon, kami po ay narito, nagpapakumbaba sa iyong harapan. At kami tumatawag, Panginoon, na iyong kahabagan. At kami ay nananalangin, Lord, at nangangako, no, tatalikuran namin ang aming mga kasalanan. Nawa yung kalooban mo po ang aming masunod. Forgive us, Lord, for our sins. And we wanted, Lord, your grace. Tulungan mo kami. Biyayaan mo kami, Panginoon. Katulad ng iyong pangako. Upang kami, O Diyos, ay tuluyang makabalik sa iyo, Panginoon. At kami makapaglingkod na may kapayapaan. Maraming Diyos sa aming dinadalangin, ang aming mga kapatid, na sila po ay napagpala ng mensahe mo, Panginoon. Ito po ang aming dalangin, kasama na yung aming tithes and offering, that you bless those people. Ito pong mga kapatid namin na nagbigay ng kanilang mga kaloob. Pagpalain mo po sila, Panginoon. Akin po rin dinadalangin, O Diyos, ang mga gawain na inilaan mo sa amin, O Diyos. Ito po ang aking dalangin sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Awitin po natin ang ating doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise him, all creatures here below. Praise him above, ye heavenly hosts. Praise Father God. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen.
Pagpalain ka nawa at ingatan ni Yahweh, kahabagan ka nawa at subaybayan ni Yahweh, lingapin ka nawa at bigyan ng kapayapaan ni Yahweh. Tatlo pong amen. 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 Nawa yung pagpapala ng Diyos ay sumainyo lahat at kayo makatulog ng mahimbing at ihanda ng Diyos sa kinabukasan. God bless you po and see you po on next Sunday. And don't forget that we have daily devotion on Tuesday, Wednesday, and Thursday. God bless you po.